bigay ng pag-asa, nakakapagbigay ng paalala, amen, patungkol sa ating buhay. Kaya ngayon pong umaga, narito po kami sa pangalan ni Jesus, tumatayo, amen, para ibahagi ang mabuting balita. At ganun din po, mayroon po kaming mga testimony o patotoo ng buhay, ganun din, mayroong mga awitin na aming ihahatid sa inyo. At sa pamagitan po nito'y mataas ang ating Panginoong Hesus. Makilala natin siya na siya'y makapangyarihan. Amen. At may kaya siyang gawin sa buhay ng bawat isang ngayong umaga. Nais ko pong manalangin, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri kita at pinapasalamatan ngayong umaga. Lord, sa biyaya po na mahahayag ang iyong salita ngayong umaga. At kami po iyong gagamitin, Panginoon, aking dalangin. Samahan mo kami tulungan. Lord, wala po kaming kaya sa aming sarili. Sa iyo lamang kami tumitiwala at umaasa. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat taong makakapakinig ngayong umaga. Katagpuin mo ang kanilang mga buhay, O Diyos. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po ang grupo ng The Potter's House Christian Fellowship Ministry na inyo pong matatagpuan sa Barangay 8, San Juan Street. Bago po dumating ng Barangay Hall, naroon po ang aming church na ginagamit. At welcome po kayo sa lugar na yaon. Every Sunday, 9:30 a.m. meron pong praise and worship. Hallelujah. Ngayong umaga, salamat po sa biyaya ng Diyos na nahayag po ang salita niya. Salamat din sa lahat ng namumuno sa ating bayan na nagpapadaloy ng kapayapaan at malaya rin pong naipapangaral ang salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, makakapakinig po tayo ng testimony ng isang ina ng tahanan, ng isang ama ng tahanan kung paano gumawa si Jesus. Amen. Salamat po sa kabutihan ng ating Panginoon, sa biyaya po na binibigay niya sa amin na sa ganito pong paraan ay magamit ng Diyos ang aming mga buhay. Nais po naming patuloy na sabihin na ang Diyos po ay buhay at siya po ay may ginagawa sa sinumang tao na lalapit po sa Kanya. Kapares po ng aking naranasan, nakaranas po ako ng magandang pagbabago ng buhay. Magmula po ng si Jesus ay aking pong nakilala, pinaghari sa buhay ko at hinakbangan ko po ang kanyang kalooban. Ang dami pong napakagandang pagbabago ang idinulot ng Panginoon sa aking buhay. So, isa po akong lalaki na nakaranas din ng maraming bisyo sa buhay. Amen. At kahit may pamilya na po, nung hindi ko pa kilala si Jesus, ay naging pabaya po ako sa aking pamilya. Nakakahiya man sabihin, pero yun ang totoo sapagkat alam ko lang, kilala ko lang si Jesus sa pangalan, pero ako'y taong daming bisyo at mga kamali ang pinagagawa sa buhay. Kahit nga po may asawa na ako, irresponsable po ako sa aking pamilya. Kaya naging kaawa-awa dati yung aking pamilya nung hindi ko pa kilala si Jesus. Sapagkat kahit ako'y may hanap buhay, kumikita naman ng pera, pero mas lamang ang tropa, mas lamang ang barkada. May inilalaan akong budget para sa aking pangsugal. Amen, dahil ako po'y naging talamak na magsusugal. Amen, at lasinggero. Hindi man lahat ng bisyo ay aking nagawa, pero ang dami po dating mga nagagawang kamalian, daming bisyo rin ang umalipin sa akin. Salamat po sa Panginoon, year 2000 po, 2001, nakilala ko po si Jesus. May tao pong nagbahagi sa akin ng salita ng Panginoon at sinasabi niya may pag-asa raw ang buhay, may pagbabago ng buhay. At sinubukan ko pong tanggapin si Jesus sa aking puso, ipinasakop ko sa kanyang aking buhay at mula po noon, 2001 hanggang ngayon 2025. So 24 years na po nakalilipas na hindi na pala ako maglalasing, hindi na pala ako magsusugal, at hindi man perfecto ang pamilya, pero laging may maayos po kaming buhay. Napag-aral ko ang aking mga anak at hanggang ngayon, kasama ko po ang aking asawa, may apo na rin po ako na naglilingkod kami sa Diyos. At aking pong malakas ang loob na pinagsisigawan, maganda pala talaga ang buhay na kasama mo ang Panginoon. No? Maganda pala ang buhay na pinaghaharian kayo ng Diyos sa inyong pamilya. No? Hindi man kami perfecto mag-asawa, nagkakaproblema rin pag minsan, pero mabilis pong naayos, no? Sapagkat nandyan po ang Panginoon. No? At higit sa lahat po ay may kalayaan, may kapayapaan ng buhay dahil yan ang pangako ng Panginoon. No? Nung hindi ko pa kilala si Jesus, puro kaguluhan po ang aking lamang na sa buhay ko ang kaguluhan. Nakapagtayo po ako ng gang nung hindi ko pa kilala si Jesus. No? Hindi man po kilalang gang, pero ako po ang pinuno ng 7 Judas dati.
No, dati po gumagawa kami ng mga hindi mabubuti sa aking kapwa. Lamang na ang araw na nakagagawa ng hindi mabuti, no? Pero binago po ng Diyos ang aking buhay. Ngayon po, tumatayo ako sa mga lansangan, ipinapatotoo ko na may ginawa ang Diyos. Pinalaya niya ako sa kaguluhan na umalipin sa akin. Sa mga problema na dati akala ko wala nang solusyon, inayos ng Diyos. Ang pamilya ko po ngayon, masayang naglilingkod sa Panginoon. Kasama ko ang aking asawa, ang aking mga anak, at may manugang na rin ako, may apo. Masarap po pala ang maglingkod sa Diyos. Kaibigan, kaya ko po binabahagi ang patotoong ito, hindi para hiyain ang aking sarili sa mga mali kong gawa dati, kundi upang mahayag po ang kabutihan ng Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos, kaya kaibigan, kung ikaw yan, halos baka similar tayo ng buhay, kaibigan, may pag-asa. May kaayusan pa sa Panginoon. Kung akala mo, kapos ka ng bisyo, di ka na makakalaya, hindi. Kaya ng Panginoon baguhin ang buhay mo. Kaya ng Diyos ayusin ang buhay mo. Magulo ang pamilya mo, kayang ayusin niya ng Panginoon. Eksperto si Jesus sa pag-aayos ng buhay. Kaya ngayong umaga, ito pong aking maikling testimony, mapapurihan po nawa ang Panginoon at maghatid po ng hamon sa atin. Pakinggan niyo po ang ilang mga awitin na amin pong ihandog ngayon pong umaga sa lugar pong ito. Pakinggan niyo po ang awitin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Oh, everlasting life. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ni Jesus. Kaibigan ko, mahal ka ni Jesus, kaibigan. Siya'y hinamak, binugbog at sinugatan. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanang di mabilang-bilang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Oh, everlasting life. Siya'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Handa mo ba siyang papasukin dyan sa buhay mo? Tatanggapin mo ba siya bilang Panginoong tagapagligtas ng iyong kaluluwa sa mga tagalangapon na nagliliyan? Kaibigan, mahal ka ni Jesus, kaya kami nandito ngayong umaga upang ipadating sa inyo na tayo mahal ni Jesus.
That's whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Everlasting life. Everlasting life. Everlasting life. Sa Diyos lang po mataas sa papuri. Kanya ba po ang isang awitin? Nang huli mo bang tatalikuran ang pag-ibig niyang nakalaan? Iisa lang ang buhay mong tangan. Huwag mong sayangin, kaibigan. Ang buhay mo'y mayroong hangganan. Kahit payo, ingatan. Diyos pa rin ang hahantungan. Lang ulit mo bang tatalikuran ang pag-ibig niyang nakalaan? Iisa lang ang buhay mong tangan. Huwag mong sayangin, kaibigan. Hangganan, kahit payo, ingatan. Diyos pa rin ang hahantungan. Magbalik ka na, kaibigan. Huwag mong sayangin kanyang panawagan. Kasalanan ay talikuran, pagpapatawad niya'y makakamtan. Magbalik ka na, kaibigan, o tingin mo kanyang panawagan. Ngayon na ang panahon, kaibigan. Ngayon na ang panahon, kaibigan. Sa Diyos lang po ang mataas sa papuri. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. At napakagandang awitin ang atin pong narinig, mga patotoo na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. At ngayong umaga, ang pinakamahalagang layunin po kung bakit kami ay narito ay upang ibahagi po sa inyo ang salita ng Diyos. Kung bakit po kami ay nakaranas ng pagbabago ng buhay. Malaki po ang naging ang dahilan po ay ang salita po ng Diyos. Amen. At ngayong umaga ay nais ko pong magbahagi sa inyo
ng isang talata mula sa banal na kasulatan. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Roma chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pansumandali ay nais kong manalangin sa ating Panginoon, dakilang Diyos. Salamat po sa magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang ang iyong salita ay maibahagi po sa lugar na ito. Tunay nga, Panginoon, na ito po'y iyong layunin sapagkat ako'y naniniwala na ikaw ay Diyos, iniibig mo ang lahat, lalo at ganun din po ang mga taga-Cuenca, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, ngayong umaga, buksan mo ang kanilang puso at pangunawa para sa iyong salita, Panginoon, maunawaan nila ng lubusan ng iyong plano at layunin para sa kanilang buhay. Pagpalain mo po ang pangangaral na ito. Ako sa aking sarili, ang akin lamang po magagawa ay magpagamit ng buhay. Tulungan mo po ako, kulang ang aking karunungan, ang aking kakayahan. Ako po'y umaasa sa kaya pong gawin ng banal na Espiritu. Samahan mo po ako sa pangangaral ng iyong salita. Inaangkin ko ang pagtatagumpay sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. So ngayong umaga, kaibigan, ilang araw na lamang po, higit isang linggo na lang, ay sasapit na po yung tinatawag na sa religion na Semana Santa o Mahal na Araw. Ito po yung tinatawag na pag-alaala sa sakripisyong ginawa ng atin pong Panginoong Hesus. Amen? At ito po ay ginawa niya. Mahigit 2,000 taon na po ang nakakaraan. Tayo po ngayon ay, ang taon po natin ngayon ay tinatawag na 2025 AD. Ibig sabihin po nito, after death ni Jesus Christ. So, ganun na po katagal ang panahon nung si Jesus ay nagsakripisyo, inihandog ang kanyang buhay para sa atin. At ngayong umaga, marahil nakapanood ka na ng patungkol sa kasaysayan sa buhay ng ating Panginoong Hesus, kung paano siya'y naghirap, kung paano siya'y nagdusa, kung paano niya ginawa na isakripisyo, ihandog ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Mayroon pang tinatawag sa religion na Station of the Cross. Makikita natin doon yung matinding paghihirap at pagdurusa. Kung paano si Jesus ay inalimura, minumura ng mga tao, dinuduroan, di ba? Kung paano si Jesus ay pinagbuhat ng mabigat na krus, kahoy na krus. Kung paano si Jesus ay hinagupit, binugbog, sinugatan, gaya ng sinabi sa awitin kanina, di ba? Hindi biro ang ginawang pambubugbog sa ating Panginoon. Kung napanood nyo yung Passion of Christ, grabe ang sakit na nangyari sa ating pong Panginoon. At hindi lamang yon, hanggang sa siya nga po ay ipinako sa krus. Amen? Bukod pa doon, pinutungan pa siya ng koronang tinik. Ang lahat ng ito, kaibigan, sa ating Panginoon ay ginawa ni Jesus dahil po sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya po mayroong awitin, na naawit kanina, yung isang ina ng tahanan, For God so loved the world. Ito rin po yung mula sa banal na kasulatan. Sinasabi po na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak o ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mga sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ngayong umaga, napakaganda na atin pong inaalala na mayroon pong Jesus na ipinako sa krus. Maganda na atin pong inaalaala na siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero, kaibigan, hindi sapat na alalahanin lamang po natin ang ginawa ni Jesus.
Amen? Di ba? Kadalasan kasi ganito ang nangyayari. Para lang siyang mahal sa buhay na pumanaw. Naaalala natin pagka birthday. Naaalala natin pagka araw ng kamatayan. Di ba? Kadalasan ganun ang ating Panginoon sa buhay ng maraming tao. Naalala lang pag Pasko. Naalala lang pag Semana Santa. Kaibigan, maganda na naalala natin ito. Pero hindi yan ang nais ng Diyos. Hindi sapat na naaalala mo lamang. Ngayong umaga, ang mahalaga kaibigan ay maunawaan natin ang layunin. Amen? Kung bakit si Jesus ay naghandog ng buhay 2,000 taon mahigit na nakakaraan. Ang pinakamahalaga, maisapamuhay natin ang tunay na layunin ni Jesus. Kung bakit niya ginawa ang sakripisyong ito. Kaibigan, ako'y naniniwala ngayong umaga na kung atin pong nauunawaan ang layunin ng ating Panginoong Jesus sa Kanya pong ginawang pagsasakripisyo, ako'y naniniwala, amen, maraming tao, lahat ng tao kung naunawaan nito, wala nang gumagawa ng kasalanan. Wala nang gumagawa ng masama. Ako'y naniniwala na kung naunawaan ng tao kung bakit si Jesus ay namatay doon sa krus. Amen? Wala nang magsisinungaling, wala nang magnanakaw, wala nang mang-aagrabyado ng kapwa, wala nang mangangalunya, makikiapid. Amen? Wala nang magsusugal, wala nang magbibisyo, wala nang gagawa ng kasalanan. Sapagkat kaibigan, ang layunin ni Jesus kung bakit siya'y naghandog ng buhay, unang-una, upang tayo po ay tubusin at hanguin sa atin pong mga kasalanan. Amen? Kaibigan, sa ating Panginoon, ito po ang ating kalagayan. Lahat po ng tao ay nahulog po sa tinatawag na pagkakasala. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tao po ay nagkasala. At kaibigan, sa ating Panginoon ngayong umaga, dapat mong maunawaan, dahil sa mga kasalanan na ating nagagawa, yan po ang dahilan kung bakit si Jesus ay naghandog ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ngayong umaga, dapat mong maunawaan na ang paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay upang tayo tubusin at hanguin. Nais ni Jesus na ikaw at ako ay makalaya sa tinatawag na kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, kaibigan, ang pinagmulan nito ay si Satanas. Amen? Ang paggawa ng masama, ang paggawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, amen, si Satanas po ang pinagmulan ng lahat ng yan. Si Satanas ang ama ng kasalanan. At ang kasalanan, ito po ay gusto ni Satanas na gawin ng tao. At si Satanas nga po ay nagtagumpay sapagkat lahat po ng tao ay nagkasala. Pero kaibigan, ang layunin ni Jesus, gusto ko niyang makalaya. Sapagkat ang kasalanan, kaibigan, sa ating Panginoon, oo, sa una, ito'y masarap, ito'y masayang gawin, pero kaibigan, alam mo ang kahantungan, pag ikaw ay mananatili sa kasalanan, sisirain nito ang iyong buhay. Sisirain nito ang iyong kalusugan. Sisirain nito ang iyong pamilya. At higit sa lahat, sisirain po nito ang iyong relasyon at ugnayan sa Diyos. Kaibigan, oo, tayo po'y mahal ng Diyos. Pero ang Diyos ay galit sa kasalanan. Amen? Kaya kung ikaw ay isang tao na alam mo ang iyong sarili ay nasa tinatawag na kasalanan, mahal ka ng Diyos, pero ayaw niya sa kasalanan na iyong ginagawa. Ngayong umaga, gaya po ng ginawa ni Jesus sa buhay ng bawat isa sa amin, amen, ang nais ni Jesus, makalaya ka sa kasalanan na iyong ginagawa. Amen. Ang nais ni Jesus, kaibigan, sa ating Panginoon, huwag kang magpatuloy sa mga hindi mabubuting gawain sapagkat mapapahama ka, kaibigan. Amen? Ito ang dahilan, kaibigan, kung bakit napako si Jesus sa krus. Amen? Salamat. Yung
umaga kaibigan sa ating kami ay isa sa mga taong nakaunawa nito. Dati, ang aming buhay, wala kaming pakialam kung masama ang aming ginagawa. Dati rin kaming makasalanan, dati rin kaming gapos ng bisyo, dati kaming gumagawa ng hindi mabuti sa aming kapwa. Amen? At masaya kaming ginagawa nun, pinagmamalaki pa nga namin. Di ba? Gaano karami tayo, pinagmamalaki pa na siya'y may asawa pero mayroon pa siyang iba. Ipinagmamalaki pa nila ito. Di ba? May mga tao na para bang ang kasalanan ay naipagmamalaki pa nila. So, ganun din po ang aming buhay dati. Amen? Ang importante lang sa amin, kami masaya. Amen? Naglilibang kami kahit masama ang aming ginagawa. Ang katuwiran namin, ang katuwiran ko noon, walang pakialam ang iba. Diba? Basta't ako'y masaya, ginagawa ko kung anong makakapagpasaya sa akin. Pero kaibigan, sa ating Panginoon, salamat nung maunawaan ko. Kaya pala si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, kaibigan, ay mayroong kaparusahan. At tayo bilang mga tao, dahil lahat tayo nagkasala, dapat tayong maparusahan. Pero salamat sa biyaya at habag ng Diyos sa atin, bagamat tayo makasalanan, si Jesus, iniwan niya ang langit. Amen? Nagkatawang tao dito sa lupa. Amen? Sinakripisyo ang kanyang sariling buhay. Nabuhos ang kanyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Upang bayaran ang ating mga kasalanan. So, para maunawaan nating mas mabuti, kaibigan, lahat ng sakripisyo, lahat ng paghihirap na dinanas ni Jesus, kung bakit siya'y ipinako, kung bakit siya'y hinagupit, amen, ito'y dahil inako niya ang parusa dahil sa ating mga kasalanan. Imagine, kaibigan, kasalanan mo at kasalanan ko, si Jesus ang nagbayad nito. Kaya kung naunawaan natin ang bagay na ito, kaibigan, naunawaan natin ang layunin ni Jesus kung bakit niya ibinigay ang kanyang buhay, kaibigan, ako'y naniniwala kung naunawaan mo ng lubusan ng bagay na ito, tatalikuran mo ang kasalanan. Pagsisisihan mo, tatalikuran ang kasalanan na iyong ginagawa. Alalahanin mo na si Jesus ay namatay para tubusin tayo sa mga ito. Kaya kaibigan, ito ang unang-unang dahilan, unang layunin kung bakit po si Jesus ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ako naniniwala, kaibigan, gaano man kalalim ang kinabagsakan mo sa kasalanan, gaano man kasamang kasalanan, kalaking kasalanan ang kinahulugan mo, kaibigan, sa ating Panginoon, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay mapagpatawad. Kaibigan, sa ating Panginoon, hindi mahalaga kung gaano kasama o kalaki ang kasalanang nagawa mo. Ang mahalaga, si Jesus ay naghandog ng buhay para dyan. At kung ikaw ay magsisisi at tatalikuran ng iyong kasalanan, patatawarin ka ng Diyos. Amen. Isang bagay pa, kaibigan, sa ating Panginoon, kung naunawaan ng tao ang layunin kung bakit si Jesus ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo, amen, hindi niya tatanggihan, hindi niya babaliwalain ang iniaalok ng Diyos na kaligtasan. Sapagkat nakakalungkot, kaibigan, sa ating panahon, amen, pag ang tao kinausap mo patungkol sa tinatawag na kaligtasan, halos maraming tao walang pakialam dyan. Ay, busy ako, sa iba mo na lang sabihin niyang kaligtasan na yan. Isang kaligtasan lang ang alam ko, ligtas pag may bigas. Diba? Kung unawa ng tao, kaibigan, ang tiniis ng ating Panginoon, amen, doon sa krus ng Kalbaryo, hindi niya babaliwalain ang usapin po ng kaligtasan, sapagkat ito po ang layunin ni Jesus. Bakit siya'y nagandog ng kanyang buhay? Upang ikaw at ako ay magkamit ng tinatawag na kaligtasan. Oo, kaibigan, kailangan mo at kailangan ko na maligtas. Bakit? Para saan ba inia-apply ang salitang kaligtasan?
Ito po ini-apply sa mga taong napapahamak o mapapahamak. At ito ang ating kalagayan, kaibigan, sa ating Panginoon. Tayong lahat ay papunta sa kapahamakan dahil sa kasalanan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ang kasalanan ay mayroong kabayaran. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Amen. Kung ikaw ay mamamatay na nasa pagkakasala, ayo po mayroong kaluluwa at ito'y haharap sa Panginoon pagkatapos ng ating kamatayan, ng ating buhay dito sa lupa. Ang ating kaluluwa ay haharap sa Diyos at ito'y hahatulan ng Diyos. At may dalawang lugar na pwede kang patunguhan ang iyong kaluluwa na pangwalang hanggan. Amen. Una, ang langit. Amen. Kung ikaw ay nagsisi, tumalikod sa kasalanan, sumampalataya ka kay Jesus, amen, na ang kanyang ginawa ay upang ikaw ay iligtas, ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Subalit, kung ikaw ay binawian ng buhay na ikaw ay nasa kasalanan, ng iyong pupuntahan ay kapahamakan. Ano po? Siguro ay ang marami sa inyo ay katulad ang kaisipan ko noon. Sa langit ang punta ng tao pagka namatay. Diba? Kahit ano pang kahit pa walang usapin ng kasalanan, mahal ako ng Diyos. Sa langit ako po dadalhin ng Diyos. Amen? Pero kaibigan, sa ating Panginoon, isang bagay po ang aking naunawaan, ang Diyos galit sa kasalanan. At kung ang isang tao'y makasalanan, kaibigan, wala pong makasalanan na papasok sa kaharian ng langit. Amen? At ito po ang nakakalungkot na kalagayan nating mga tao. Dahil po sa kasalanan, tayo po ay mapapahamak. Pero kaibigan, sa ating Panginoon, salamat po sa Diyos. Ang Diyos ay may biyaya. Ito nga ang kanyang layunin. Ngunit kaibigan, ngayong umaga, kumusta? Ano ang iyong saloobin pagdating po sa tinatawag na kaligtasan? Marami pong tao ay katulad po ng mga teenager, isang paghalimbawa lamang po. Pag ang teenager ay bibigyan mo ng panghaplas, mga asete o ipicacent oil, tatawanan lamang ito ng mga kabataan. Kabaliwalaan lamang ito. Kahit libre mong ibigay, hindi nila ito tatanggapin. Di ba? Nakakalungkot po, pero ang kaligtasan, ganito po ang kanilang saloobin sa kaligtasan. Tinatawanan lang ito ng maraming tao. Binabaliwala. Iniaalok mo na, libreng ibinibigay ng Diyos, walang bayad. Amen. Sasabihin pa, perahin mo na lang. Di ba? Kaibigan, sa ating Panginoon, napakahalaga ng kaligtasan. Amen. Ito ang pangunahing layunin ng Diyos. Kung bakit mayroon pong tinatawag na mahal na araw, kung bakit si Jesus ay naghandog ng buhay, ipinako doon sa krus. Amen. Sapagkat ang nais niya, ikaw at ako ay magkamit ng kaligtasan. So, ibig sabihin, kaibigan, hindi pala isang walang kwentang bagay ang kaligtasan. Hindi pala natin ito dapat gawing biro. Bakit? Dahil buhay ni Jesus ang inihandog para dyan sa kaligtasan na yan. Tapos tinatawanan mo lang? Tapos tatanggihan mo lang? Diba? Babaliwalain mo lang? Nagsakripisyo si Jesus, iniwan niya ang langit, ang kanyang magandang kalagayan, siya'y nagkatawang tao para tiisin ang napakahirap na kalagayan. Amen. Tapos babaliwalain lang natin ang layunin na ito. Kaibigan, ngayong umaga, sasabihin ko sa iyo, kahit pa ikaw ay gumaganap ng tinatawag na pagpipinitensya, kahit pa ikaw ay magpasting ng isang buong taon, amen, kung ikaw ay pabalik-balik naman sa kasalanan na iyong ginagawa, amen, walang halaga yan. Hindi mo naunawaan ang tunay na layunin ni Jesus. Kahit pa ikaw ay ang iyong pagpipinitensya, halimbawa ay magpapako ka rin sa krus, o kaya hampasin mo, magsusugat ka sa iyong likod at hahampasin. Di ba? Kahit pag gawin mo ito araw-araw,
kung hindi mo naman naunawaan ang tunay na layunin ni Jesus. Amen, kaibigan sa ating Panginoon. Kung ikaw ay pabalik-balik pa rin sa kasalanan, kaibigan sa ating Panginoon, ito'y walang halaga. Amen. Ang kailangan, kaibigan sa ating Panginoon, pagsisihan mo talikuran ng iyong kasalanan, sumampalataya ka kay Jesus. Amen. At tanggapin mo ang kaligtasan na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Amen, kaibigan sa ating Panginoon, ang kaligtasan po na aking binabanggit, ito po yung regalo ng Diyos sa atin. Ito po ay kaloob, regalo, wala kang babayaran. Pero inihandog ni Jesus ang kanyang buhay para dito. Ang kailangan mo lang, magdesisyon ka, tanggapin mo ito sa iyong buhay. Amen? Ulitin ko, ang kaligtasan ay parang regalo. Ito'y bigay sa iyo. Amen? Halimbawa, nais ko lang gamitin ang halimbawang ito. Mayroong nagbigay sa iyo ng regalo. Para sa iyo, may pangalan pa nga. Ang nakalagay ay sa pangalan mo. Sa iyo talaga, may ipelido pa. Pero kaibigan sa ating Panginoon, kung bagamat ang regalong yun ay para sa iyo, kung hindi mo naman ito tatanggapin, hindi rin yun magiging sa iyo. O isang halimbawa pa, may nagbigay sa iyo ng 5 kilong bigas. O, tatanggapin agad yun, di ba? Halimbawa lang, may nagbigay sa iyo, may magbibigay sa iyo ng 5 kilong bigas. O, ito'y para sa iyo. Para kayo may pasaing, may pagkain. Di ba? Tinanggihan mo. Sabi mo, ayaw ko niyan. Papapasayo kaya yung bigas na yon kung tatanggihan mo. Kaibigan, ito ang malinaw na kalagayan natin, kaibigan, sa ating Panginoon. Ang kaligtasan, libre pong ibinibigay ng Diyos. Pero kung tatanggahan mo ito at babaliwalain, hindi mo ito makakamit, kaibigan. Amen? Pero kung nais mo ng kaligtasan, kung nais mo ng buhay na walang hanggan, alam nating lahat na ang buhay sa mundong ito ay may katapusan. Kaibigan sa ating Panginoon, at ang masama pa nito, hindi natin alam kung kailan babawiin ng Diyos ang hiram nating buhay sa Kanya. Maaring mamaya, maaring bukas, maaring ilang linggo pa, maaring ilang buwan pa, maaring ilang taon pa. Pero hindi tiyak. Ano? Pero kung nais mo na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan, ngayong umaga, kaibigan, kailangan mo yung magpasya sa iyong sarili. Tatanggapin mo ba ang kaligtasan na iniaalok ng Diyos? Amen? Tatanggapin mo ba kung ano yung pinakalayunin talaga ng Diyos, ni Jesus, kung bakit niya inendog ang kanyang buhay? Tatanggapin mo ba ang kaligtasan ngayong umaga? Amen? Sabi po ng banal na kasulatan, ayaw po ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ang nais ng Diyos, lahat po ay magkaroon ng kaligtasan. Pero ang tanong, tatanggapin mo ba ang kaligtasan ito? Ngayong umaga, hindi ko na po kakahabaan. Ako'y magtatanong ngayon ng isang tanong. Ikaw ang magpapasya. Naunawaan mo ang sakripisyong ginawa ni Jesus para ikaw ay maligtas. Ngayong umaga, ginawa ito ni Jesus. Ang tanong ko ngayong umaga, nais mo bang tanggapin ang kaligtasan na nais ibigay sa iyo ng Jesus? Ako po yung magbabaka sakali sa mga tricycle driver na naririto. Naunawaan mo ng aking sinabi, nais mong matanggap ang kaligtasan na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Ang kaligtasan na kung saan nagsakripisyo sa Jesus ng kanyang buhay. Kung nais mo itong tanggapin, kaibigan, maaari mong itaas ang iyong kanang kamay. Ikaw, kuya, nais mong tanggapin ang kaligtasan galing sa ating Panginoon. Amen, mga tricycle driver, sa mga nagtitinda po, nais mong tanggapin ang kaligtasan ng iniaalok ng Panginoon. Ikaw, kuya, na nasa tricycle, nais mo bang tanggapin ang pagliligtas ng Diyos? Praise God. Salamat, kuya. Nakikita ka ng Diyos. Ngayong umaga, sa lahat po ng naabot ng tinig na ito, marahil nahihiya ka. Pero kaibigan, si Jesus hindi siya nahiya nung siya'y minumura, nung siya'y dinuduroan, nung siya'y ipako sa krus at ituring na kriminal para tubusin ka sa iyong kasalanan, para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Sana kaibigan,
sa ating Panginoon ngayong umaga, magkaroon ka ng pagpapasya na tanggapin ang kaligtasang ito. Kung ito ang iyong pasya, kaibigan, ang dapat nating gawin, hakbangan natin ito sa pamamagitan po ng pananalangin. Unang-una na gagawin po natin sa pananalangin ay ipatubos natin ang ating buhay sa Panginoon. Ipatubos natin ang ating sarili sa kasalanan. Amen. Magsisi tayo. At hindi lang natin pagsisihan, talikuran natin ang kasalanan. Ito ang nais ni Jesus. Ganon din, sumampalataya ka kay Jesus na ang ginawa niya 2,000 mahigit na ang nakakaraan na taon. Amen. Ay sapat na upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi mo na kailangang pasakitan pa ang iyong sarili. Hindi mo na kailangang gayahin na ikaw ay magpapako sa krus. Sumampalataya ka lang, kaibigan. Maniwala ka lang na ang ginawa ni Jesus ay para sa iyo. Amen. At ito'y sapat na upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Kaya ngayong umaga, tayo sumampalataya sa ginawa ni Jesus. Amen. Ang sabi ng Roma chapter 10 verse 9, ganito po ang pagkakabanggit. Amen. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon na pawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Kaya ngayong umaga, ipapahayag po natin ang ating pananampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng ating labi. Ito po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Kung nais mong makamit ang kaligtasan na kaloob ng Diyos, amen, tayo po'y manalangin. Ganito po ang panalangin. Sundan mo ang panalangin ito, ikaw ay i-guide ko lamang. Gawin mo itong personal mong panalangin sa Panginoon. Ganito ang iyong sabihin, kaibigan. Panginoong Jesus, salamat po. Naunawaan ko ang iyong layunin kung bakit ikaw ay naghandog ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayong oras na ito, ako po'y umaamin na ako po'y makasalanan. Kaya ako po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ng kasalanan na akin pong nagawa simula na ako yung magkaisip hanggang sa oras na ito. Binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Simula sa oras na ito, tulungan mo ako na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang sariling tagapagligtas ng aking buhay at ng aking kaluluwa. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay makasama mo ako sa iyong kaharian. Salamat po sa pagpapatawad at sa kaligtasan na aking tinanggap ngayong umaga. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayong umaga, sandali na lamang, nais kong ipanawa ang atin pong ginawang panalangin. Maaring tila simple lang ito, pero napakalaki ng nagawa sa iyong buhay. Unang-una, kaibigan, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong kasalanan. Sapagkat ikaw ay nagsisi, amen, sa iyong kasalanan. Ang sabi ng Biblia, kung ipinahayag mo ito sa Diyos at iyong pinagsisihan, tapat at banal ang Diyos na ikaw ay kanyang pinatawad. Hindi mahalaga sa Diyos kung gaano kalaki ang kasalanan na gawa mo. Maaring hindi ka na mapatawad ng taong nagawan mo ng kasalanan, pero ang Diyos
pinatawad ka ngayong umaga. Ano pa ang ating nakamtan ngayong umaga? Ngayong umaga, ikaw ay inaaring anak ng Diyos. Ano? Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tayo po ay nilikha lamang ng Diyos. At isa lamang ang anak ng Diyos, si Jesus lamang. Pero, ang sabi ng John chapter 1 verse 12, ang sino mang nagsitanggap sa Kanya, kung sa panalangin ito tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, pinapasok mo siya sa iyong puso, ikaw ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya ngayong umaga, napakapalad mo kaibigan, sapagkat sino ka? Sino tayo para ariing anak ng Diyos? Pero ngayong umaga, ipinagkaloob sa atin ang karapatang ito. Tayo na mga nagkasala sa Kanya, tayo na nakagawa ng maraming pagkakamali sa Kanya, ngayong umaga, tayo'y inaaring anak ng Diyos. At ngayong umaga, isang bagay na napakahalaga, ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At ikaw ay mayroong kaligtasan. Sabi ng Biblia, ang sino bang pangalan na hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, siya'y ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Pero dahil kanina, sinabi mo sa Panginoon, nakiusap ka sa Panginoon, isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ngayong umaga, kaibigan sa ating Panginoon, ikaw ay mayroong tagapagmana ng buhay na walang hanggan doon sa langit. So ito ang magandang bagay na natanggap mo ngayong umaga. Hindi ka lugi, kaibigan. Wala kang binayaran, hindi ka napagod, sumunod ka lang sa panalangin, at kung seryoso mo itong ginawa, itong mga bagay na ito ang iyong natanggap ngayong umaga. So salamat sa ating Panginoon. Ngayong umaga, nais kong manalangin para sa bawat isa sa inyo. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga sa iyong salita na ibahagi po sa lugar na ito. Dalangin ko po, bawat nakarinig, tulungan mo po sila. Ay pamuhay nila kung ano po ang tunay na layunin ng iyo pong paghandog ng buhay at pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Nawa po, tulungan mo sila na hindi lamang sila nagsisi sa kanilang kasalanan, kundi ito'y kanila na pong talikuran at humakbang sa kabanalan. Yung umaga, dalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa. Hindi ko po nagawa ngayong umaga, ang hindi ko nasabi, ikaw na po ang magpuno sa kanilang buhay. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ilang pabalita, pakinggan po natin ang sasabihin ng pastor sa bayang ito. Praise God, purihin ang Panginoon. Amen. Napakinggan natin ang pangangaral. Kaibigan, kaya namatay si Jesus dun sa krus para bayaran ang iyong kasalanan. Mapapahamak tayo pag hindi natin tinanggap si Jesus sa ating buhay. So, kailangan mo siya. Kailangan natin siya sa ating buhay. Praise God. Muli po ngayong umaga, amen, kami po ang grupo ng The Potter's House Christian Fellowship Ministry na inyo pong matatagpuan sa Barangay 8. Yan po sa San Juan Street, bago dumating ng Barangay Hall, nandun po ang aming church. Ang nasa signboard po, The Potter's House Christian Fellowship Ministry. Pwede po kayong umattend every Sunday, 9:30 a.m. po ang start ng praise and worship. Gusto mong mapalago ang ugnayan mo sa ating Panginoong Jesus, amen, kami po'y malugod na makikipagtulungan sa inyo. At nais po namin, ito po ang aming pinakalayunin, na ang tao'y tuluyan, lubusang makilala si Jesus sa kanyang buhay. Sa mga nakatanggap po ng babasahin, meron po diyang cellphone number, pwede po kayong mag-contact. Amen. Gusto nyo ng pananalangin, ito po'y libre namin ginagawa, pananalangin sa karamdaman o sa kahit anong usapin. Nais mong humingi ng tulong sa Diyos. Amen. Pwede kaming tumulong sa pamagitan ng pananalangin. Muli po, salamat po sa lahat ng namahala sa ating bayan, sa lahat ng nagpapadaloy ng kapayapaan. Amen. Salamat dahil nakahayag ang salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Welcome po kayo sa nasabing lugar. Patuloy niyo pong hanapin ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay.